maganda itong kinikwento ni dating Senador Sonny Trillanes. Yung mga efforts o yung mga ginagawang hakbang ng iba't ibang mga puwersa, grupo para mapigilan na na manalo si Sara Duterte sa 2028 at hindi makabalik ang Duterte, no, sa puder. Kasi talagang mahigpit ang mahigpit ang babala ni dating Senador Sonny Trillanes. Hindi dapat talaga makabalik sa pwesto ang mga Duterte, lalo na 'pag si Sara ang naging presidente sa 2028. Talagang, ang babala ni Trillanes ay, matindi, mga kabunyog. Kahit si Congressman Benny Abante. Sabi ni Congressman Benny Abante, kung sa tingin ninyo si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay masama ang naging pamamalakad, maraming mga patayan, grabe ang nakawan, pagnanakaw sa bayan. Si Sara Duterte, pag naging presidente yan, sabi ni Congressman Benny Abante, mas worse yan. O mas worse yan, mas malala yan kaysa kay Digong, kay Rodrigo Roa Duterte. Ganun din ang warning ni Trillanes eh. Napanood nyo siguro yung talakayan namin. Ha? Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, iba yan si Sara. Huwag nyong anuin yan, matindi yan kaysa kay Digong. Kaya nga parang ah, vindictive yan, mapaghiganti yan. At kung may mga tukhang noon nung panahon ni Duterte, ito may tukhang din to. Pero ito, political tukhang ito. Gagantihan ito ang kanyang mga kalaban sa politika. Kung si Marcos halimbawa ngayon ay nagpapakulong lang ng mga kinakasuhan lang ng sedition, yung ginagawa ng mga Duterte ay sedition, si Sara hindi yan. Sabi ni Trillian, hindi yan. Hindi pagkaso ang gagawin yan. At kung sa nakawan ang pag-uusapan sa pundo ng bayan, imagine niyo ang mga nakapaligid kay Sara. Ha? Yung mga pinakakurap eh. Sila Gloria Arroyo, sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, yan ang mga kagrupo ni Sara. Kaya sabi ni Trillanes, dapat mapigilan niya. Ha? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ang ginagawang mga hakbang? Ano umano ang mga ginagawang hakbang? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang mga ginagawang hakbang para ano? Ano ang mga ginagawang hakbang para mapigilan na hindi manalo si Sara? Sa parte ng oposisyon sa Pinklawan, si Trillanes mismo, ini-insist niya talaga sa grupo ng oposisyon, yung totoong oposisyon yung lehitimong oposisyon. Ini-insist niya na dapat magkaisa na ang oposisyon ngayon pa lang. Sino ba ang imamanok nila? Yan yung Kaya nga si dating Senador Sonny Trillanes nung isang araw, kamiting niya yung mga tumakbong senador sa line-up ni Leni. Nandun si Chel Jokno, nandun si Laila de Lima, si Masani Matula, Alex Lacson, lahat kumpleto sila, Bagilat. Kumpleto sila. At nag-usap-usap sila, nakalagay sa caption ni Trillanes, brainstorming for 2028. So, yun. Kaya, kumbaga, ang ginagawa nila dating Senador Sonny Trillanes, tinitipon uli nila yung mga grupong tumulong kay Leni Robredo. Kasi dapat mapalakas uli yun, mabuo uli yun. O, yun yung unang ginagawa. Ang pangalawang ginawa, makita nyo si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, pumunta sa Naga City, kinausap si Leni Robredo. Ano ba talagang ano po madam ang plano nyo, Madam VP? Oh. So nag-uusap na sila. So ibig sabihin sa parte ng lehitimong oposisyon, yung mga Pinklawan, yung mga progresibong grupo, civil society, ngayon pa lang ay nag-uusap-usap na. At ang lahat ng persa na Pinklawan tumulong kay Leni noon, nag-uusap-usap na ngayon. At ang isa nga dyan, napanood nyo naman o nakita nyo sa pictures,
Inamin din yan ni Senador Kiko Pangilinan sa anniversary ng Liberal Party. In-interview siya ng media. Ang sabi niya, nag-usap kami ni dating VP Leni. Pinuntahan ko siya sa Naga City. Ang pinag-usapan namin, politika. Sinabihan niya daw si Leni Robredo na, Madam, huwag niyo po munang isarado ang sarili niyo sa 2028. Pag-isipan niyo po ng maigi. Yun. Ha? Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, may mga efforts na ginagawa. Kinukumbinsi si Leni, tapos naghahanda rin. Kung ayaw ni Leni, si Bam naghahanda, si Risa naghahanda, yung mga kagrupo noon ni Leni sa Pinklawan, nagmi-meeting na, nag-uusap-usap na. Ano to? Kurin mga kabunyog, mga kababayan, may kausap din ako sa susunod na mga araw. Hindi ko na muna sasabihin. May kausap ako. Face to face ito. Face to face ang usapan namin. Para na ito sa paghahanda na mapigilan si Sara Duterte na wag manalo sa 2028. Ganyan yung mga efforts na ginagawa ngayon. Mga kabunyog. Mayroon akong importanteng kausap sa susunod na mga araw. Ibabalita ko yun kapag nangyari na. Face to face kaming mag-uusap. Ang pag-uusapan namin ay ang mga planong gagawin, pagtutulungan para hindi manalo si Leni si Sara Duterte sa 2028. So yan yung mga mga kabunyog. Yung mga kandidato ni Leni sa Senado noong 2022, nagsama-sama na, nag-usap-usap na. Ang commitment, intact pa sila, magsasama-sama pa uli. Hindi naman ibig sabihin tatakbo uli sila. Pero ibig sabihin, yung samahan ng mga Pinklawans noong 2022 ay muli na ngayong binubuo at kinukonsolida paghahanda sa 2028. Yung grupo ni si Leni, pinuntahan ni Senador Kiko, kinausap na. Wala pa naman daw desisyon si VP Leni, pero sinabihan ni Senador Kiko, maging bukas po kayo, madam. Pag-isipan niyo po ng maigi. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang bunyog din, mayroon din kaming efforts. May kausap ako sa susunod na mga araw. Ibabalita ko yan sa inyo. Ang pag-uusapan namin, paano mapapalawak, mapalakas ang pwersang pipigil para hindi manalo si Sara sa 2028. Ang kampo rin ng Marcos, ang kampo ng administrasyon, naghahanda na rin. Nakita nyo naman, pino-float nila posibleng pagpakandidato ay si Jun Vic Rimulya. Mayroon din nagsasabing si General Torre. Mayroon din nagsasabing si Gibo, si Vince Dizon. Pero ang ibig sabihin niya, naghahanda na rin ang administrasyon. At ang sinisikap ni Trillanes ng iba pa, sana magkaisa ang administrasyon at saka ang oposisyon. Imaginin nyo yan, yung lehitimong oposisyon at ang administrasyon ay magkakaisa para lang hindi manalo si Sara. Yun, mabigat yun. Pag nagkaisa ang administrasyon at ang oposisyon para hindi manalo si Sara, mabigat, malakas yun. Sino ang kakandidatong presidente? Ay pagkakasunduan yan. Kasi kung magsasanib pwersa ang oposisyon, nakikita nyo dyan, Uniteam. Ayan, bagong Uniteam. Yan. Ito nga, palakihin ko nga ito. Di ba? Yan, bagong Uniteam. Yan, si PBBM at saka si Leni, bagong Uniteam. Pero, ano ang pagkakaiba ng bagong Uniteam na ito? Pangit niyang tawaging Uniteam yan. Yan kasi yung ginamit ng media eh. Ano ang pagkakaiba ng alyansa na ito? Ang pagkakaiba ng alyansa kasing ito ni Leni at saka ni PBBM, kung magsasanib yan kung magsasama. Ang pagkakaiba niyan, hindi naman yan permanente. Hindi yan tulad nung panahon ni Sara at saka ni Marcos. Nung nagsanib ang Marcos at Duterte, ang pang-permanenting samahan. Pang-permanenting samahan. Kaya nga sila nagsisiraan ngayon, masama ang loob sa isa't isa, kasi ang akala nila, magtatagal ang samahan nila. Ang akala nila,
matibay ang samahan nila. Ang problema hindi naging matibay, nasira, ah. Kaya ibig sabihin, yun ang problema nung unit team ni Sara at ni Marcos. Pero itong unit team na ito ni Marcos at ni Leni, kung mabubuo yan, yung ginagawa ni Trillanes, hindi naman yan pampermanente, alam naman nila yan. Magsasama lang sila para matalo lang si Sara. Pag natalo si Sara, kanya-kanya na uli yan. Walang samaan ng loob, di ba? Walang samaan ng loob. Kasi hindi naman talaga kayo magkaano permanenteng magka-alyado di ba? Kung sa tingin ko niyan, kung magko-cooperate yan, magsasama yan para matalo si Sara, yun lang ang purpose, matalo si Sara. Pero kung yung permanenteng samahan, hindi yan. Malinaw naman yan sa kanila Hindi yan tulad nung kay Sara at saka kay Marcos, nang binuo nila yung unit team, akala nila magtatagal sila. Pero itong kila Leni at PBBM, yung pwersa ni Leni at saka PBBM, kung magsasanib pwersa, hindi naman pang matagalang samahan yan. Malinaw yan sa kanila. Kumbaga, magkukooperasyon lang, magtutulungan lang para hindi manalo si Sara. Pero hindi talaga para magsama yan. Okay ba yun sa kanila? Yes. Okay naman yan sa kanila. 'Di ba? Pangalawa, pangalawa, sabi ni Ronald Llamas, pwede naman kasing magsama ang grupo ng Pinklawan at saka Marcos na walang formal na alyansa, ibig sabihin walang organisasyon na bubuuin, kanya-kanya. Pero walang halimbawa, kung ang kandidatong presidenteng pagkakaisahan ay si Leni, si Risa o si Bam, sino man diyan, kung yan ang pagkakaisahan, at ang ibig sabihin, kahit yung kampo ng Marcos, ang dadalhin na presidente ay either Leni, Risa o Bam. Pagdating naman halimbawa sa Marcos, magpapakandidato sila ng vice president, dadalhin naman yun ng Pinklawan. Hindi naman magpapakanto ang Pinklawan o ang oposisyon ng vice president. Pero hindi sila magsasama sa kampanya, kanya-kanya. Pero susuportahan na lang yung vice president ng isa nitong grupong ito. Susuportahan naman ng isa yung president ng kabila. Yan yung ano. Ganyan yan. Posibleng ganyan ang mangyari dyan. Hindi naman kinakailangang magkaroon ng alyansa talaga Kasi kung mahirap gawin yun Kasi maraming mga considerations. Halimbawa yung Aquino, magsasani ba magsasani ba sa Marcos? Medyo mahirap yan. Pero pwede sila magkahiwalay na laban kay Sara Duterte. Yung isa walang kandidatong presidente, yung ito may kandidato. Yung isa naman may kandidatong vice presidente, dito naman wala. Ganun yung cooperation na pwedeng pag-anuhan, pagka-anuhan dyan. Pero walang formal na alyansa na tulad ng ginawa noon kay Marcos at Sara Duterte. Mayroong ganong ini-explore. Pero si Trillanes, ang sabi niya, hindi, mas maganda mayroong alyansa talaga, may buuing bagong grupo. So, anyway, kung ano man yan, ang importante, nagkakaisa na dapat, isa lang ang, dapat wala, hindi magkalaban ang kampo ng administrasyon ng Pinklawan. Hindi dapat magkalaban. Kung ang dapat, ang kalaban, yung Duterte. Ano man ang mangyari, anong arrangements man yan, anong klase man yan na dapat ang importante hindi manalo si Sara. Ngayon, ano pang mga ginagawa ngayon? Ano pang mga ginagawa ngayon? Si Trillanes nagsampa ng mga kaso, plunder, malversation, graft sa ombudsman para maimbestigahan si Sara, para ma-expose si Sara sa tao. Parang katulad kay Binay. Ay di ba noon si Binay ang akala napakalinis ni Binay, walang kaso ng katiwalian. Sikat sana si Binay, siya na yung front runner sa mga surveys. Pero nung lumabas yung mga Makati Building, yung overpriced na Makati Building, so anong nangyari? Naano si Binay, nalantad si Binay. Yan din yung gustong mangyari, ni Trillanes. Kaya sila nagsampa ng kasong plunder at saka mga malversation, graft, para maimbestigahan si Sara at mailabas kung ano ba talaga si Sara. Kasi maraming nabubudol na matino si Sara, maayos, hindi. Malalaman yan sa investigasyon ng ombudsman sa mga isinampang kaso. Pangalawa,
yung mga ebidensyang makuha dun sa mga kaso sa ombudsman magagamit sa impeachment. Magagamit sa impeachment ni Sara sa February. Ngayon, ma-impeach kaya si Sara? Kung ma-impeach si Sara at makarating sa Senado, pwede siyang matanggal talaga sa pwesto. Kasi problemado ngayon yung mga senador na kakampi ni Sara. So mas may posibilidad ngayon na makonvict si Sara sa Senado. Posible yun. Kung hindi man siya makonvict sa Senado, yung mga lalabas na mga ebidensya at testigo laban kay Sara, yung mga ebidensyang yan, talagang mahuhubaran siya sa publiko, malalantad siya. Kaya lahat ng ito, yung ginagawang itong pagkaso sa ombudsman, yung ginagawang isusulong na impeachment sa February 6, lahat yan para mapahina si Sara, para malaman ng publiko kung ano ba talaga siya, para kung hindi man siya matanggal sa pwesto ngayon, ay hindi siya manalo sa 2028. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, maganda yung mga efforts na yan, ano? Maganda yung mga nangyayari na yan. Kaya sabi ni dating Senador Tahani Trillanes, huwag nating hayaang mangyari yan na manalo si Sara. Grabe yan. Grabing pinsala ang gagawin yan sa bansa. Kaya lang sabi niya, ang maganda naman ngayon, may mga efforts, may mga ginagawa na hakbang. At yun yung mga sinabi ko. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.